Hi mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Magbibigay lang po ako ng konting komentaryo regarding dito sa mga politiko na hindi nagkakasundo-sundo. Alam nyo mga kapatid, napakasarap sanang tingnan kung itong mga politiko natin sa bawat lugar o bawat bayan na kanilang hinahawakan ay nagkakasundo. Maganda ang kanilang samahan, no? Magiging inspirasyon sila ng mga bagong sibol na magtatangkang maging politiko. Sa nakikita natin na pagmamagaling ng isang nakatataas, parang may mali. Okay lang. Okay lang na magtrabaho ka. Okay lang na ipakita mo ang pagiging mataas mong leader, gaya ng pagiging mayor, no? Senador, no? Vice President, no? Okay lang yan eh. Pero yung mismong kasamahan mo sa isang lugar, kakataluhin mo, sisirain mo, hindi mo gustong makitahan ng tao ng mga proyekto, pangit yan. Alam nyo, ang sipa niyan, balik rin sa'yo. Kasi instead na yung mga tao, masisiyahan. Dahil ang kanilang lugar ay gumaganda at gumagaan ang mga pagkilos. Sila ay maiinis sa iyo. Dahil yung kaya ni Juan, na kayang ibigay sa kanila, ay pinipigilan mo. Ito ay isang paalala lang sa mga mayor na kontrabida sa kanilang mga kasama sa iisang bayan. Sa bawat distrito may kanya-kanya kayong congressman, representative. Bakit kailangan yung pigilan ng mga bagay na nagugustuhan nilang gawin na serbisyo para sa mga nasasakupan nyo? Iisa lang naman kayo. Ano ba talaga ang plano nyo? Alam mo, sa nakikita ko dito, no, sa mga taong ito, may pansariling hangarin. Ang gusto niya siya ang bida-bida. Gusto niya siya ang magaling. Gusto niya siya ang nakikita ng taong bayan. Hindi, mali yan. Mali yan. Tinuturuan nyo, dinidiktahan nyo ang tao na maging mali sa kanilang nakikita. Bakit? Pag nakuha nyo na yung boto nila, yung gusto nila, hindi nyo nagagawin yan eh. Pagtatawanan nyo na rin yung mga taong bumoto sa inyo eh. Dahil iisipin nyo, sa ganun lang palang paraan, mabobolan nyo yung mga tao. Yung pagtatrapik-trapik, yung mga pagpigil-pigil, yung mga pakiusap. Gaya yung nakita ko sa social media na pinara pa yung mga motorista para lang sabihin na magtulong-tulong tayo, tulungan nyo ako. Bakit? Lahat ba yun nasa nasasakupan mo? Hindi, di ba? So, may mga tao dyan na galit sa'yo. Imbis na makiayon sa'yo, baka soplahin ka pa. Na sabihin sa'yo, ngayon ka na lang, bakit? Tatakbo ka bang presidente at nagbabait-baitan ka? Bakit? Tatakbo ka bang vice president at nagpapakitang gilas ka? Ang pangit, Hindi tama yun. Paalala ko lang ito sa inyo, sa ibang mga mayor na pansarili lang ang iniisip. Hindi taos sa kalooban niya ang kanyang ginagawa. Unang-una, may nakikita kayong mayor na napakabuti sa kanyang lugar. Ginagaya nyo yan. No? Nagpapabango kayo ng gusto sa taong bayan. Bakit? May pangarap kasi kayong tumakbo sa mas mataas na pwesto. Kasamaan ng ugali at pagiging makasarili. Ang alin? Yung pakikialam nyo sa inyong mga kasamahan sa isang bayan para makagawa naman din sila ng magandang proyekto para sa mga kababayan nyo. Kinukontra nyo, sinisira nyo. Yun. Pangatlo, doon sa mga tanga na commentors na nagsasabi na kesyo walang ganito, walang ganoon, kesyo maraming nagawa. Tingnan nyo mabuti yan. Pag-aralan nyo mabuti yan.
dahil baka kayo'y nalilinlang. Ang tao na ngayon lang nagpakitang gilas sa pamamahala, yan ay may hinahangad. Alanin nyo, malapit ng 2028. Ha? Makikita nyo, itagaan nyo sa bato tong sinabi ko. Tatakbo ang mga iyan sa mas mataas na posisyon. At sa kanilang ginagawa ngayon, ipinakikita nila na kunwari may nagagawa sila. Mga gaya-gaya. Ginagaya yung magagandang nagagawa ng ibang mayor, ginagaya ang pagmumura ng demonyong umupo noon na nagpalubog sa bayan. Wala eh. No? Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. No? Wala akong minensyon na pangalan. Pero siguro ang tao alam yan. Obvious yan. No? Huwag kasing ganon, huwag kasi kayong kontrabida sa mga taong gusto rin namang maglingkod. Eh, diskarte na rin nila yun eh. No? Bakit kailangan nyo sirain? Dahil baka alyado kayo ng mga sirana? Kaya magkakaisa kayo? Gaya niya, no? Yung budget sa flood control na pinagnanakaw nila. Oh, sino ang nasa hot seat ngayon? Diba yung mga kumampi at nagtanggol sa impeachment? Oh, sino ang kinakalaban nila ngayon? Diba yung mga prosecutor ng impeachment? Diyan lang makikita kayo eh, mahalata kayo eh. Alam ng tao yan, tao nag-iisip at tao nakikiramdam. No? Kaya, tigilan nyo na yung mga panlilinlang, yung mga pagkukunwari, yung mga pagpapakitang gilas. Alam nyo, kahit anong gawin nyo eh, kahit isubsob nyo yung ulo nyo sa kalsada sa paglilinis, kahit isubsob nyo yung tao nyo, yung mga ulo nyo sa taong bayan na kayo ay tingnan, kayo pakinggan, hindi nyo magagawa yan ng habang panahon. Ngayon na lang yan, kasi may mga pangarap kayo. Kung yan ay noon nyo pa ginawa, baka sakali nga, sa unang upo nyo, unang upo nyo, nagpakita na kayo ng kabutihan at kasipagan, baka sakali hanggang ngayon, tatangkilikin kayo ng bayan. Pero hindi eh. Nagkampihan pa ang mga hudas. Alam nyo, yung ginagawa ninyong pambubwisit, pang-aasar, paninira, pagharang sa inyong kapwa politiko, meron kayong sariling agenda. Maaring nadiktahan kayo ng leader-leader nyo. Maaring kayo magkakatandem sa election 2028. Maaring nilalansin nyo ang tao dahil iniisip nyo gano'n na talaga kabobo ang tao. Pues hindi. Mali kayo. Hindi ganyan ang tao. Alam na ng tao ang mga strategy nyo. Kaya, sorry na lang kayo, no? Yan advice ko lang yan sa inyo, mga mga mayor na nakaupo na nagkukunwaring masipag at may pagmamahal sa nasasakupan. Hindi totoo yung mga pinakikita nyo yan. May hangarin kayo. Kaya no way, no? Doon naman sa mga commentors na walang alam, kundi kung ano yung nakita ngayon, pinaniniwalaan na agad. Uy, mag-aral-aral kayo. Ang tingnan nyo, yung totoo na nakakapagbigay ng maganda sa kanyang nasasakupan. Dahil kung kaya niyang paganday na nasasakupan niya, pwede niya ring pagandahin ang Pilipinas. No? Saludo ako doon sa mga senador na gustong baguhin ang edad ng mga tatakbong presidente. Tama po. Kailangan magsimula ang presidente sa edad na bata pa. Edad 35, para may lakas, malinaw ang isip, at merong pantakot sa Diyos. Kasi, pag ang isang bata ay nasimulan na mayroong takot sa Diyos, may respeto sa bayan, may pagmamahal sa kapwa, ay naku, katatandaan niya na yan. Mananatiling takot yan. Kasi yung mga umupo na matatanda na, hasang-hasa na yan sa pangungurakot. Hasang-hasa na yan sa pagsisinungaling. Hasang-hasa na yan sa panggagancho sa bayan. Kaya,
Huwag nyo nang pagkatiwalaan yung mga nakaupo dyan na nagsitanda na walang nagawang mabuti sa bayan. Tigil-tigilan na. Mag-umpisa na tayong manawagan ngayon kasi yung mga mayor nga na gustong tumakbong presidente or vice president, nagpapakitang gilas na ngayon pala, sabihin na natin kung sino ang karapat-dapat at nakakagawa ng kabutihan at isulong natin ang magiging pabor para sa ating kagustuhan. No, mga kapatid, yan lang naman. Wala namang masama siguro dito sa aking suggestion, sa aking pangaral, sa aking paalala, no? Kailangan lang kasi natin magpaalala sa taong nakakalimot na ang taong bayan, ang mamamayan, hindi nyo na maloloko, hindi nyo na matatanga. Kagaya ng ginawa nyo sa mga DDS, na patuloy nyo tinatanga at ginagawa nyo bobo. Tantanan nyo na sila, no? Maawa naman kayo, no? Bigyan nyo sila ng laya na makapamili o makaboto. Ha? Alam nyo, para the best nyong turuan ng tama ang mga DDS, huwag na kayo magpakita ng mga kasinungalingan na pinaniniwalaan nila. Huwag na kayo maglantad ng mga fake news. Sabihin nyo sa kanila, mag-sorry kayo, sorry po. At minsan na namin kayong napaniwala na kami ay matino. Pero lumabas din ang katotohanan na kami pala ay mga demonyo. Yon, di ba? So, yun po mga kapatid. Ako po talagang mapagod man hindi kailangang huminto, no? Kasi nakikita natin, napakawalang hiyana ng mga nangyayari sa bansa natin. Mula nang umupo si Rodrigo Duterte, wala na. Parang araw na lumulubog ang bansang Pilipinas. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa dahil muling sisikat ang araw para sa ating inaasahang pagliwanag muli ng Pilipinas. No, mga kapatid? Wala Talagang hindi na humihinto itong mga magnanakaw. Kailangan na talaga ito at suportahan natin ang isinusulong ng isang congressman na firing squad ang hatol sa mga politiko na mapapatunayang nagnakaw para magkaroon na sila ng takot sa kanilang katawan. Salamat mga kapatid! Salamat po. Okay.